Sinabi ng Ministeryo ng Depensa ng Rusya na na-intercept at nawasak ng kanilang air defenses ang 419 drone ng Ukraine kagabi, kasama ang ilan na papunta sa Moscow. Naganap ang mga pinakabagong pag-atake habang tumitindi ang labanan ng Rusya at Ukraine. Pinalalakas ng Kiev ang mga pag-atake ng drone sa mga pasilidad ng enerhiya at infrastruktura ng Rusya habang iginiit ng Moscow ang patuloy na pagsulong ng kanilang puwersa sa labanan. Kasama natin ngayon mula sa Frankfurt, Germany, si Lieutenant General Retirado Ben Hodges, dating commander ng US Army Eurofair. Itong mga lalong nagiging matagumpay, simulan natin dyan, ang lalong nagiging matagumpay ng mga pag-atake ng Ukraine. Magkakaroon ba ito ng anumang epekto ayon kay Putin sa pagtatapos ng digmaang ito? Sa tingin ko, may epekto na ito. Sa tingin ko, napagtantunan ng mga Ukrainiano na kung masisira nila ang kakayahan ng Russia na mag-export ng langis at gas, magiging napakahirap para sa Russia na magbenta ng langis at gas para makalikom sila ng pondo para mapanatili ang kanilang pagsisikap sa digmaan. Sa tingin ko, bahagi ito ng landas patungo sa tagumpay. May kakayahan na ngayon ang Ukraine na tamaan ang mga target na 2,000 kilometro ang layo sa loob mismo ng Russia. At siyempre, napakalaki ng lugar na ito para magawang protektahan ng maayos ng Russia. Kaya ang mga refinery, pati na rin ang mga pabrika ng bala at missile ay napaka-vulnerable na ngayon at pinagbabayad sila ng Ukraine. At gusto ko ring itama ang aking pagkakamali, US Army Europe. Magsimula tayo sa, alam mo, tungkol sa patuloy na usapan tungkol sa Strait of Hormuz. Alam natin ang epekto nito sa ekonomiya, ang epekto sa gasolina at iba pa. Ano ang pangunahing alalahanin sa lahat ng isyu ito na umaalingaw sa mundo? Siyempre, ang tanging paraan para makalikom ng pondo ang Rusya para ipagpatuloy ang digmaan ay sa pamamagitan ng pagbebenta ng langis at gas. Kaya naman nakinabang talaga sila sa loob ng ilang panahon nang maantala ang daloy ng langis sa Strait of Hormuz. Tumaas ang presyo sa buong mundo at nakinabang ang Rusya doon. Kaya hindi ko maintindihan ang eksaktong papel ng China dito dahil malinaw na kailangan nila ng langis at gas mula sa kipot, pero parang gusto nilang direktang bilhin ito mula sa Rusya. Pero kung mapapababa natin ang presyo, hindi na makakakuha ng malaking kita ang Rusya mula rito. Ganon din, kung matutulungan natin ang Ukraine na patuloy na sirain ang kakayahan ng Rusya na mag-export ng langis at gas, mababawasan ang kita nila. Iyan ang punto nito. Katumbas ito ng estratehikong pambobomba laban sa pangunahing pinagkukunan ng kita ng Rusya. Ngayon, siyempre, ginagawa rin ito ng mga Ukrainian sa tinatawag nating mga target na nasa katamtamang layo. Sinisira ang infrastruktura ng lohistika ng Rusya sa silangan at timog silangang bahagi ng Ukraine. Inihihiwalay ang Crimea, inaatake ang mga convoy at riles. Talagang matalino ang paraan ng pagtukoy ng target ng General Staff ng Ukraine. At paano naman si Pangulong Trump? Ibig kong sabihin, hindi pa talaga tayo, alam mo yon, masyadong nakakarinig ng balita mula sa kanya. Magbabago ba ito ng kahit ano pagdating sa suporta o hindi pagsuporta ni Pangulong Trump sa Ukraine? Sana nga magbago para sa pinakamabuting interes ng Estados Unidos at ng Europa na talagang matalo ng Ukraine ang Russia at mapilitang manatili ang Russia sa sarili nitong mga hangganan. Mapapalaya nito ang daloy ng enerhiya, pagkain at iba pang bagay, pati mababawasan ang pagdagsa ng refugee mula Ukraine patungo sa iba pang bahagi ng Europa. Maraming dahilan para suportahan ang Ukraine. Sa kasamaang palad, ipinakita ng Administrasyong Trump na wala silang interes na tunay na tulungan ang Ukraine sa isang makatotohanang paraan. Mukhang mas interesado pa sila sa pagtulong kay Vladimir Putin. Sa hindi pare-parehong pagpapatupad ng mga sanksyon, sabihin na lang natin. Hindi ko alam, hindi na ako magugulat kung yun ang desisyon ng presidente. O kapag napansin niyang lumipat na ang momentum pabor sa Ukraine, maaaring magbago siya ng panig, maaaring magpasya siya na hindi, gusto ko talagang tulungan ang Ukraine dito. Pero sa tingin ko ang mangyayari dahil sa paraan ng administrasyon ni Trump sa Ukraine, unti-unting mawawalan ng saysay ang Estados Unidos.
Habil magagawa ito ng Ukraine mag-isa at sa tulong ng mga Europeo. Well, makikita mo na nagawa nila, alam mo na, paigtingin ang kanilang mga opensibang operasyon. Alam natin na si Zelensky ay nasa G7. Lahat ay umalis na, may pag-asa. Hindi pa natin nakikita ang pagbabago, pero sa darating na NATO summit, ito siguro ang magiging sentrong usapan. Dapat lang naman. Lahat ng mga bansa sa Europa, alam nila na mas ligtas sila kung matatalo ng Ukraine ang Russia. Binabawasan nito ang tsansang magpatuloy ang Russia sa digmaan laban sa isang bansang kasapi ng NATO. Sa tingin ko, karamihan sa kanila ay nakakaintindi nito at patuloy nilang isusulong ang pagsuporta sa Ukraine. At umaasa ako na maglalagay sila ng matinding pressure sa mga Amerikano na sabihing, tingnan ninyo, ito ay para sa kapakanan nating lahat kung tutulungan natin ang Ukraine. Hindi ko mahulaan ang gagawin ng Pangulo dahil madalas siyang nakatuon sa mga bagay na may kapalit o transaksyonal. Sana hindi niya gawin yon. Salamat po, Retiradong Lieutenant General Ben Hodges, dating commander ng US Army Europe. Salamat sa pribilehyo. Sa Monaco, 3 ang nasugatan kahapon dahil sa pagsabog ng parcel bomb sa isang residential na gusali, kabilang ang mag-asawa at isang teenager. Tinawag ni Prinsipe Albert ng Monaco ang insidente bilang karumal-dumal na krimen at malaking pagkabigla sa komunidad. Ayon sa Interior Ministry ng Pransya, merong video footage ng salarin na tumatakas at isa sa mga nasugatan ay isang multimilyonaryong residente ng Monaco na isinailalim sa mga parusa mula sa Kiev simula Disyembre ng 2023.